O ito, panoorin natin tong balitang to ha. Sa ibang balita, nagkausap na sa White House sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo live mula sa Washington, D.C. Sandra? Yes, Rafi, magandang tanghali sa inyo dyan at dito naman po ay 11:31 p.m. na at kanina pong 4:42 p.m. ay umalis na po dito si Pangulong Bongbong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin po, 4:42 a.m. dyan sa inyo nung siya umalis dito pabalik na po sa Maynila at tinawag nga po niya na achievement o tagumpay yung naging resulta ng kanilang pag-uusap ni President Donald Trump ng Amerika kung saan napagkasunduan na mula 20% tariff ay magiging 19% yung taripa doon sa mga produkto ng Pilipinas na papasok dito sa Amerika. Narito po ang aking mainit na balita. Pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House, sinalubong siya mismo ni US President Donald Trump. Dito natanong si Trump kung ano ang mensahe niya sa Pilipinas. Sir, your message to the people of the Philippines. Love them. You think you'll get a deal done today, sir? I think we will. Matapos nito, nag-meeting na ang mga lider ng Pilipinas at Amerika sa Oval Office, kasama ang ilang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Matapos ang pulong, agad na nag-post si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% na lang ang tariff ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripa ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman sa lahat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets they were asked to be open that that were present not open. Yun po kasi ang problema. Maganda sana yung deal na inaano ni BBM kay Trump. Sabi niya, ang narinig lang ni ang sabi kasi ni patas tayo. Dapat kung 19% from 20%, di ba? So ganun din ng taripang ibibigay namin sa inyo. Dahil hindi masabi ng maayos siguro ni BBM kay Trump. Kaya tuloy sabi ni Trump 0%. Okay. Akala niya umuoo. Yung pala gumaganon. Akala niya So pumayag. Nagkapirmahan tuloy. Gago! Hindi, alam mo, ito in art of negotiation, number one yan, you have to be clear. Hindi pwedeng mag-ano ka ng vague. Yeah? Dapat yan kaya lang, kung ito ang padadala mo, vague lahat yan. Pantakin mo ito, padala mo sa negosasyon. Hindi, alam mo, ito ako po, bago pa naging politiko si Trump, lahat ng apprentice na, alam mo yung TV show na Apprentice, sinubaybayan ko yun. Ilang rin yun, season din yun Ang dami nun Talagang sinubaybayan ko yun. And nabilib ako kay Trump dun. Magaling talaga siya as a businessman, as a negotiator. Nagagalit nga siya pagka yung mga apprentice niya hindi marunong mag-negotiate. Yung pumapayag lang basta-basta. Siguro dito, tawan-tawa ng tawa si Trump siguro dito. Tanginang yan Ang dali naman itong kanegosasyon. Walang ka-challenge. Hindi siguro Sino sa inyo nakapanood ng Apprentice? Malupit si Trump makipag-negotiate. Kaya nga yung kanyang, di ba, alam nyo naman yan, mga taga-Amerika, na-bankrupt na si Trump noon. And yet nakabawi. And yet naging presidente pa. Ganyan kaano si Trump pagdating sa negosasyon. Paano siya makapag-negotiate sa tao? Isipin nyo ang pinadala ito. Wow, sakit sa ulo mo, Brad. The major areas that he said were automobiles. Because we have a tariff on American automobiles, we will open that market.
lalakyan din daw ng Pilipinas ang pag-i-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. Why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos. Beautiful visit talaga. and we concluded our trade deal. Inan yun. Talagang beautiful visit yun. Mantakin mo ha, pag tayo mag-export sa kanila, magiging from 20 naging 19. Tuwan-tuwa tayo, 19% na lang. Go, go, go! 19%, go! So 19% ang ipapataw na tax sa atin. Pero pag sila nagdala ng produkto dito, 0%. Abay, beautiful talaga kay Trump yun. Alam mo, hindi ko nga kung swerte talagang ang Amerika kay Trump at napakamalas talaga namin sa presidente namin. Pagtakin mo. Ano ba mangyayari dyan? Isipin mo to, ano ba mangyayari dyan? Simpleng-simple. Hihina talaga ang produkto natin. Kasi, mantakin mo kasi yung mga ini-import naman natin sa Amerika, hindi naman po talaga direkta sa Amerika yun eh. Maging iPhone nga, di ba? Dumadaan sa China yan eh. Pero syempre, American brand, 0% sila, di ang laki ng kita nila, tayo, mababa. So hindi nabibigyan ng opportunity yung mga manggagawa natin dito. Kasi yung mangyayari, puro tayo import. Sa bagay, sa import, ang panalo dyan, yung importer. Sinong panalo dyan? Yung mga nagbubulsa ng pera sa import. Diba? Yan ang panalo dyan. Naalala ninyo? Sa bigas at so kung ano-anong produkto, dahil import tayo ng import, sino kumikita? Yung importer. At yung importer, alam naman natin, mga politiko, mga ilan dyan, at kumikita sila ngayon. Kasi mas mababa ang kanilang mas kikita ngayon etong mga importer na ito kasi wala tayong tax, open tayo eh. Madali, wala silang babayaran. Isipin mo yung mga produkto naman natin. Halimbawa, yung dried mangoes, alam niyo yun, di ba? Ini-export natin yun. Ang mahal ng babayaran natin, 19%. So, yung papatong doon, bababay tayo na 19%. So, hindi natin natutulungan yung mga produkto natin. Aside from doon, malulugi pa mismo yung sa atin kasi yung kompetensya, mas mura na. Wala nang tax eh. So, ibig sabihin, halimbawa, imported products coming from the USA, same lang ng presyo ng Pilipinas, yung mga produkto sa Pilipinas, ano bibilin mo? Alam mo naman yung utak natin, naku, imported yan, mas masarap yan, mas maganda yan, imported. Siyempre, bibilin mo ngayon yung imported. Papatayin mo ngayon yung mga negosyante natin dito, yung mga farmers natin, yung mga gumagawa ng produkto sa atin, papatayin mo ngayon. Akala ko ba, ang pangako mo nun sa atin, food security. Hindi pala. So, mas lalong papatayin yung mga negosyo sa Pilipinas, yung mga nagpo-produce mula sa Pilipinas. Ganong katindi yan, mga kababayan. Kawawa. At ito ang matindi dyan, Akala natin, tayo po ay
success. Sabi nga dito, success daw itong ginawa ni Marcos. May papakita ko sa inyo. Anong success? Ito ha, nung April, ito po yan eh. Announcement po ito ni Trump noon eh. April 7, publication date April 7. Nung April 7, magkano ang Philippines? Yung taripa na ibinigay sa atin, 17%. Yung unang labas, anong klaseng negosasyon ito? Ito, makikita ninyo sa gilid, i-highlight ko. Ayan, nakita ninyo, di ba? Ayan, ayan, tanggalin nga natin to. Ayan. Ito, sa gilid, sa baba ng, baba ng Pakistan. Dati, 17% lang ang tax na babayaran natin. Pag tayo ang magdadala ng produkto doon, 17% lang. Ngayon, tuwan-tuwa tayo kasi from 20 naging 19. Pinubudol na naman tayo. Dati nga 17% na. Mas tumaas pa ngayon, 19% na. Anong klaseng negosasyon yan? Anak ng teteng naman, Anong klaseng negosasyon? Hindi po ako yan, ha? Ayan po, mismo yung, ito yan yung front page of Executive Order 14257 ni Trump. 17% lang noong April. Ngayon, naging 19%. Paano naging successful yun? Putang, kakabuisit. Lokohan eh. Lokohan na po ito mga kababayan. Tas sasabihin ninyo, oy, magandang negosyasyon nyo. Naging 19, from 17 naging 19. Paano naging tumaas Ibig sabihin, tataas yung babayaran natin. Halimbawa, sa 100, sa 100,000, o yung dating babayaran nating tax na 17,000, naging 19,000. Paano naging maganda yun? Paano naging successful yun? Mga animal kayo. Tapos tayo, ipapataw natin. Ano babayaran nilang tax sa atin? Pag pinasok silang produkto dito? Wala. Gago! Kaya nga kahit saan tingnan mong anggulo ito, wag na tayo magpa-economics dyan, anak ng tutsang kalabaw. Talo talaga tayo. Anong klaseng negosyasyon yan? No wonder, yung kay pagpatol ni Torre, kay Baste, mukhang gustong i-divert yung issue sa kapalpakan ni Marcos. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang